Samantala, peligroso para sa mga buntis at sa mga sanggol ang manatili sa mga siksikang evacuation center sa Marawi. Sari-saring sakit kasi ang masasagap na kung minsan pa'y naiuwi sa kamatayan, lalo na ng mga apektadong sanggol. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Nakabalot ng tela at wala ng buhay ang ika-4 sanang anak ni Abud Arubi nang ilabas niya sa ospital sa Iligan City. Ayon sa mga doktor sa Gregorio Luque Memorial Hospital, patay na ang sanggol sa sinapupunan ng ina nang isugod siya nitong Hunyo lang lumikas sa Balo, Ilanao del Norte sila Abud dahil sa bakbakan sa Marawi. Dahil walang ibang mapaglibingan, sa sagingang ito na lang nila inihimlay ang bata. Medyo Medyo? masasaktan ang anak ko na mamatay. Si Johaira Maginalang naman, ipinagluluksa ang pagpanaw ng 9 na buwang gulang niyang sanggol nitong Sabado. Matapos mauwi sa pneumonia ang lagnat, ubo at diarrhea ng baby, mula raw nang umalis sila sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi. Masakit para sa akin kasi kaysa ako yung anak na babae. Sobra talaga masakit sa akin yung nangyari sa anak ko. Batid ng NGO group na Oxfam Philippines ang peligrong kinaharap ng mga buntis at sanggol sa pagtira sa mga evacuation center. Kapag ang mga babae daw ay manganganak na, yung isang ating paa ay nasa sa hukay, napakatotoo nun. Lalo na sa panahon na emergency, no? Congested ang ating mga evacuation centers. Kapag sa panahon na malamig o kaya mainit na mainit o kaya may lamok, no? Delikado ito para sa mga baby. Kaya nga sabi ng Oxfam, dapat mabigyan ng sariling kwarto ang mga buntis at sanggol sa evacuation centers. Kailangan ding matiyak na mabigyan sila ng masustansyang pagkain at malinis na tubig. Ang DSWD at DOH, pag-aaralan daw kung paano maiiwasan ng infant mortality sa mga internally displaced persons o IDPs. Very alarming talaga yan. Nagkaroon tayo ng directives sa Department of Health na tingnan nila yung mga buntis nating mga IDPs at tingnan nila kung kailan manganganak. Maaari naman daw makatanggap ng burial assistance ang mga namatayan. Kabilang din daw sa mga gagawin ng DSWD at DOH ang pagbuo ng health committee sa mga evacuation center para mamonitor ang mga buntis at sanggol nang mabigyan sila ng agarang atensyon. Victoria Tulad, GMA News.